sa naipon niyang balde-baldeng barya. Umabot ng 90,000 pesos. Grabe, akala mo barya-barya lang, nakaipon ng almost 100,000 pesos. Paano nangyari yon? Yan po ang pagsisikap at tiyaga ni Janry Alburo. Videos that will make you wealthy and debt-free. Alam mo, nung dumaan tong video na ito sa aking feed, talagang it caught really my attention. Bakit po? Kasi imagine po yung lupa po nila na isanla sa halagang 58,000 pesos. Asawa, nakabili ng 3.5 hectares na lupa pero dahil nagipit sila nitong pandemya, naisanla nila ito sa halagang 58,000 pesos. Grabe no, isipin mo, naka 3.5 hectares po sila tapos naisanla nila ng 58,000. Alam mo, sa panahon ngayon hindi lang kasya ang isang second-hand na motor. Pero dahil sa gipit, di ba, parang naipilitan po nisan lang isang malaking asset na pinag-ipunan nila matagal. At dito natin makikita ang halaga po ng tinatawag nating emergency fund. Ang emergency fund po yung buwan na gastusin mo just in case na may mangyaring emergency na may itatawid kayo na hindi nyo kailangan mangutang o magsanla. Kasi kung may ipon talaga si kuya, hindi nila kailangan isanla ang lupa na mas mababang halaga. Imagine mo, no, 100,000, ngayon 58,000 na lang. At di lang yun, doble kayod ang ginawa nila para mabawi ang lupa. Ako pa rin ang magsaka at wala siyang share doon sa ani. Grabe talaga ang determinasyon talaga ni Janry. Naghanap siya ng iba't ibang pamamaraan para kumita. Para pumasok sa pamamusura, nag-iipon kahit napakaunti-konti. Dito po pumasok ang diskarte sa buhay na mahirap lang talaga umasa sa swerte. Nagtatrabaho siya para mabawi po ang lupa. Ikaw rin, nakaka-relate ka ba? Na para makabawi ka lang sa pagkalugi mo sa negosyo o nawalan ka ng trabaho. Di ba nakaka-relate ka ba kay Janry na ginagawa mo na ang lahat? Imagine mo pagod talaga yun. Na alam mo, may chance na mawala ang pinaghirapan mong pera. Pero, God has rewarded si Janry. Paano ba siya nakabawi? Sa pamamagitan na nakahanap po siya ng isang pendant. Si Janry, swinerte na nakapulot ng pendant ng kwintas na naibenta niya sa halagang 10,000 pesos. Ay, kahit paano po, nagkaroon po siya ng kasagutan. Sumagot si Lord. Nakapulot po siya ng isang pendant na may halaga. O, ito, ang question ko po sa inyo. Kung ikaw ay nakapulot ng ganun, anong gagawin mo? Ibabalik mo ba sa may-ari o ibebenta mo? Pero ito yung problema. Di ba, sa basurahan po niya, sa kalakal nga niya nakuha yan. Pero kanino niya tatanungin yan, no? Pero I'm sure, habang nangangalakal siya, pag sinabi niya, kanino kaya tong pendant na ito? Siguro 5 ang makiklaim, abonado pa siya. Kaya nga, ang hirap po talaga. So, anong ginawa po niya? Naibenta po niya yung pendant. At nang dahil sa pendant, nakalikom po siya ng konting pera. At hindi lang yan. Ang ginawa po niya, habang po siya ay nangangalakal, marunong na siya ngayon mag-ipon. At nakapag-ipon po siya ng mga coins. At magkano halaga? Naipon niyang balde-baldeng barya. Umabot ng 90,000 pesos. Wow! Congratulations, Janry. Iba talaga, no? Pagka ikaw ay nagbago ng mindset mo na alam mo mahirap pala pag walang ipon. So, anong ginawa po nila? Nagtiyaga, nag-ipon. Iniipon ka na 10 pesos isang araw. After 1 year, yung 10 pesos maging 3,650. Kung invisible 50 ka lang, 18,250 kada isang taon. Kaya, huwag natin mamaliitin yung barya. Kapag pinagsama-sama po natin, malaki na pala ang halaga. Kaya nga sila, Janry, umabot ng 90,000 pesos. Sobra-sobra pa sa pagbabayad ng utang. Kaya nga, walang imposible po talaga sa mga taong na gusto magsikap. Wala naman talaga pong imposible, basta magsisikap ka lang. Hanga ako kay Janry, ha? Alam mo, Janry, maniwala ka, payaman ka, yan ang tamang mindset. Ang goal, hindi lang dapat kumita. Dapat makalaya po tayo sa kahirapan. Mas okay na ang mindset natin, pagkatapos natin makalaya, magnegosyo tayo. Ang gagawin po natin, we don't only work for money, you allow money to work for you. Yan ang tamang diskarte kaysa umasa lang sa swerte. Ano ang plano rin ni Janry? Alam mo, may plano rin silang magnegosyo. Kung muli raw makakapag-ipon, plano ni na Janry na magnegosyo na lang sa probinsya. Finally, this is really the right mindset. Ang goal natin, hindi lang basta kumita. Ang goal natin, padamihin natin ang pera. Mas okay na magnegosyo kahit na sa pangangalakal. In the near future, alam mo, magandang negosyo para sa kanila, junk shop. Mas okay na pumasok sa ganitong negosyo. Bakit? Sa totoo lang, alam na nila po ang buhay at mundo ng pangangalakal.
Alam mo, sa kwento po ni John Ray, natutunan natin, number 1, magkaroon tayo ng emergency fund para pag nangailangan, di tayo mangungutang. Pangalawa, kahit na mag-umpisa lang sa barya, darating panahon, dadami rin yan. Number 3, ang goal po natin is pag tayo nagkaroon ng pera, magnegosyo po tayo para hindi na lang tayo aasa sa isang pinagkakakitaan. Agree ka ba? Kung nag-agree ka at nagustuhan mo, ano po yung natutunan mo sa buhay ni John Ray? Paki-type lang sa comment section. And if you like yung commentary style po natin ngayon, huwag kalimutan na mag-like at mag-share at mag-subscribe. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.